So, may gabi sa atong tanan. The sealing of the 144,000 and the great multitudes. Silyuhan una ang 144,000 tapos ang great multitudes. Ang 144,000 first fruit, but pasabot sa first na ay second. Di ba? Kaya mo yung na first runner-up, tapos wala second runner-up, malisod po kayo, di ba? So, first fruit harvest na ay second fruit harvest. So, 144,000 sa church kumaon, samantalang ang great multitude sa tibuok kalibutan. Okay? Ang pagpamatik sa 144,000 og sa great multitude. Sa dili pa ta muadto para sa atong pag-ampo, akong pagbasahon ning giingon sa Councils on Sabbath School Work, page 25, paragraph 1. There is yet much precious truth to be revealed to the people in this time of peril and darkness. But it is Satan's determined purpose to prevent the light of truth from shining into the hearts of men. If we would have the light that has been provided for us, we should show our desire for it by diligently searching the Word of God. Precious truths that have long been in obscurity are to be revealed in a light that will make manifest their sacred worth. For God will glorify His word, that it may appear in a light in which we have never before beheld it. Adunay daghang pa nga mga hamili nga kamaturan nga ipadayag sa iyang katawhan niini nga panahon sa kangit-ngit o katalagman. Ang trabaho sa kaaway, iyang babagan ang kahayag nga mudanag sa mga kasing-kasing sa mga tao. Sa muna na makit-an jud nato kung kinsa ang nagrepresentar sa kaaway o kinsa nagrepresentar sa Ginoo. Kay nga naman ang kaaway, ang iyang trabaho pagbabag raman. So, makita nato na giingon diha na aduna pay daghan, there is yet much precious truth to be revealed to the people in this time of peril and darkness. Daghan pa. Wala biingon diha na 28 fundamental belief ra. Wala. Kung maingon na naapay daghang mga bililhon nga makamautoy padayag, ubot pasabot ang kanang daghan 28 ra na. Dili. We have more sure word of prophecy. More. There is yet much precious truth to be revealed to the people in this time of peril and darkness. So daghan pa nga mga kamaturan ay padayag sa atong pagpadayon, manluhod ta alang sa pagampo. Amahan nga balaan Ginoo, salamat sa kahigayonan na kami magtuon sa mga balaang pulong. Ini kagabi una, tagay kami kaalam langit nun, gayay kami sa balang espiritu, nga among tanang pagabasahon o paminawan among masabtan. May tatak sa among kasing-kasing unhaw na ang makamatuoran na among pagadawaton karon magpabilin sa among kasing-kasing. Salamat Ginoo sa kaimong kaayo, pagtubag sa among pagampo, sa ngalan ug gahom sa maluluwas mo si Kristo. Amen. Ang pagpamatik sa 144,000 o sa great multitudes. Kung atong basahon na pinayag kapitulo 7, versikulo 1, ingon diri, and after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So adunay upat ka mga manulunda nga nagbarog sa upat ka mga tumoy sa yuta nga naggunit, og upat ka mga hangin sa yuta, og ang hangin na upat nagikuptan sa upat pod ka mga manulunda, muhuyop sa yuta, muhuyop sa dagat, muhuyop sa bisan unsa nga kahoy. So nana siya ay mga kahulugan. Ato na siyang kuanon karon. Basahon. So sa verse 2, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Adunay ubang manulunda gikan sa sikatan sa adlaw nga adunay silyo sa buhi nga Dios, og iyang gisinggitan sa makusog nga tingog ang upat ka mga molunda nga gitahatagan na mudaot sa yuta og sa mga dagat. Yatagan ng upat ka mga malulunda, singgitan niya. Ang siling angel ang nagsinggit, saying na nag-ingon,
hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So, ayaw na ninyo pagdagmali ang yuta ni ang dagat, nor the trees, hantod sa among masilyuhan ang kaanakan o mga katawhan sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. So na ay gisulti diha sa verse 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Og nadungog ko ang gidaghanon sa mga mapatikan or masilyuhan, usa ka gatos ug kapatan kalibo gikan sa tanan nga mga banay sa Israel. So ang lahi nila Israel lang. Diha kuhaon ang 144,000. So mao na siya ang gihatag nga bisyon, no? Naay upat ka mga manulunda nga nagbarog sa upat ka tumoy sa yuta, naapoy anghel nga gikan sa sikatan sa adlaw, nagsinggit sa upat ka mga mulunda nga ayaw una ninyo dagmali. Kay amo unang kasilyuhan ang ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Og ang masilyuhan ani, ang 144,000 gitawag nga first fruits, tapos ang great multitudes mo na siya didto sa kalibutan. Kay ang 144,000 gikan lamang sa 12 kabanay sa Israel. Okay? So kini siyang great multitudes, dili siya maihap. Dakong panon nga dili maihap, samantalang kini maihap man eh. Og naapod sila specific nga gigikanan. Gikan sila sa 12 kabanay sa Israel. Samantalang kini, gikan sila sa tanan nga mga rasa sa tao, gikan sa tanang mga pinulungan, kasagpaw, lahi. Okay? So, ang ingon diri, unsa maning hangin. Ang gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1. Unsa man nga hangin? Atong basahon sa sulat kay kung ako rin tagaan sa akong kaugalingong komentary, opinion, ideas, sigurado masipyat ko. Pero atong basahon sa sulat mismo sa atong propetesa. The time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth, prohibiting men to buy or sell of any man save him that hath the mark of the beast. We came near having this realized in California a short time since, but this was only the threatening of the blowing of the four winds. So, gisgutan ang four winds, di ba? Okay? Subot ba sabot di ay, maabot ang panahon na dili na kita makabaligya sa bisan unsang presyo o kantidad na ay mando nga ipagawas sa pagdili sa mga tao, sa pagpalit o sa pagbaligya. Gawas kung aduna kay marka sa hayop. So, na ang mark of the beast. Ingon ni Sister White, hapit na unta ni miabot didto sa California niadtong panahon na. Pero but ang nahitabo sa ila si Sister White, but this was only the threatening. But pasabot threatening paghulga ra ba? Ang nahitabo sa California sa panahon nila, Sister, we came near having this realized in California a short time since. Pero kadtong sa panahon nila in White, threatening pa lang to nga buhian ang upat ka hangin. Next. As yet they are held by the four angels, so huptan pa na ito sa ilang panahon. We are not just ready. There is a work yet to be done, and then the angels will be bidden to let go, that the four winds may blow upon the earth. That will be a decisive time for God's children, a time of trouble such as never was since there was a nation. Now is our opportunity to work. Ito mo nagingon sa propeta. Subot pasabot di ay nga moabot ang panahon na bawalan na tas pagpalit kung wala tay marka sa mananap nga mapintas. Subot pasabot kini di ay winds nga gisgutan dre, upat ka mga hangin, but pasabot mao ni siya ang
bawal o implementar sa tinatawag nga Sandilo Decree. So, but pasabot, ayaw una ninyo buhi ang hangin. Ang hangin, nagpasabot na siya sa terminology na religio-political strife. O sa ubang terminology ng pastor, religious political system. Pero ang kuana na, pareha po na, religio-political strife ang tawag. Okay? So, relihiyon o political. Wala na yung bro. Wala na yung Church and state. wala na yung separation sa church and state. Nag-usa na sila. Nagusa na sila, church and state. Muna gitawag na religio-political strife. Okay? Kaya nag-usa na sila. So, mauna siya ang Sandilo Blulos o Sandilo Decree mismo. Okay? Pero ingon diri, ayaw una ninyo buhi ang hangin muna Sandilo. Kaya amo unang kasilyuhan. Buot pasabot, pag moabot ang Sandilo Decree, ang katawan sa Ginoo humana, nasilyuhan na. Kaya mo man ang giingon sa Biblia. Okay? Wala pa kita maandam, aduna pa'y bulahaton na mahuman. Nya, kung mahuman na, buhian na sa upat ka mga anghel ang upat ka mga hangin. O ang hangin muhuyop sa yuta, o mao ka na ang pagtulutimbang, decisive no? Ang pagtulutimbang sa mga anak sa Ginoo, God's children. Mauna siya ang usa ka kagubot nga wala pa mahitabo, sukad nga naay nasud. Karon ang atong kahigayunan sa pagbuhat. Unsay pagbuhat? Pag-prepare. We are not just ready. So ang kinahanglan diha, now is our opportunity to work. Ang sa nga work preparation. We are not just ready. Kinahanglan ma-ready ta before ma-implementar ang Sandilo. Okay? So mao na siya. Ang upat ka mga hangin nagsimbolo na siya sa balaod sa Domingo. Okay, Sandilo. Okay? Unsa abot pasabot sa upat? Globality. Okay? Karon, asa man kuhaon o pagkakuhaon, asa man makaplagan ang 144,000 na sumala sa babasa, gikan siya sa 12 kabanay sa Israel. Unsa man ning mga Israel of today ni siya, mga Seventh-day Adventist. Unsa na to pag-prove na ang Israel of today o ang Israel ng gisgutan dire, mao na siya ang Seventh-day Adventist. Siyempre, kung muingong ko na mga 70 Adventist tapos may mabasa, di po mumutuo, lisod po mumutuo sa tinumutumo ra. So, ingon dere. So, dito ginta sa propeta, no? Sa volume 9. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today humble themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilement, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in the use of His remedies for disease. So, kinsa ang Israel karon? Ang Seventh-day Adventist. So, gusto sa Ginoo nga magpabilin ta na putli ang Seventh-day Adventist. Kailangan ang Seventh-day Adventist na ay espiritu sa ilang mga kasing-kasing o sa ilang mga puloy-anan. Na mao na ang Ginoo naghatag kana kog kahayag na kung ang Israel karon magpaubos. So ang Israel karon mo 70 Adventist. So dili man ta suguon sa Ginoo nga magpaubos kung ubos na ta. Dili pod suguon sa Ginoo nga limpyuhan ang espirituhan ang soul temple kung dili hugaw. Kung limpyo na, moingon pa tay limpyuhi ang balay dong. Ko atong balay, but pasabot hugaw. Dili moingon na pagpaubos pod oy kung ubos na gyud, humble na. Sa mao na siya. So dili pod ingon na kinahanglan ang Seventh-day Adventist magpabiling putli kung putli na. So mo na ang logic diha. Okay? So ingon dire. Usap pa kay volume 5, volume 9 man to. Dito sa volume 5. Kay sealing of the 144,000 man eh. Especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. So ang naghinapos, di ba, ambot pasabot sa closing, ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia, ang panahon sa pagpamatik sa
usa ka gatos ug kap-atan kalibo nga mga gisilyuhan. Okay? So, ang 144,000 di ay, mao na siya ang naghinapos nga bulaton sa sulod sa iglesia. Didto silyuhan ang 144,000 sa iglesia. Unsa nga iglesia? Wa may lain na iglesia ang Seventh-day Adventist Church. Pero gusto sa Ginoo nga magpabilin siyang putli. Magpaubos siya sa iyang kaugalingon sa tubangan sa Dios. Limpyuhan niya ang kalag sa espiritu sa tanan nga kahugawan. Walay mabilin. Limpyo gyud. Puti gyud. Kay ang kuan man karon sumala sa atong mabatian sa theology karon, okay ra daw na masabtan ra ta sa Ginoo. Ang Ginoo mo sabot sa ato na bisan og di ta mosunod basta kay sincere kuno ta. Ang Ginoo pag-abot niya in the twinkling of an eye, sayop ba ang understanding ba? In the twinkling, halimbawa, mao ni siya ang kuan sa Ginoo, di gyud ako masunod. So mosabot ra ang Ginoo sa ako, umabot in the twinkling of, dili man guding ana, ang but pasabot gikan sa madunuton sa dili madunuton. Kaya ang atong lawas, di man ta mabuhi sa outer space. Di man pud wa may hangin dito, di ba? Zero gravity. Di pud ta mabuhi sa eternity kaya ang atong lawas na may represent time man ta. Lahat sa tanan sa kalibutan represent time. Madunot, maguba, bisan pag usa ka butang, sa cellphone di nimo gamit, maguba na gyud na lifespan. So, ang understanding ana ingon ni ko nagikan sa madunuton sa dili madunuton from mortal to immortal mo ni baguhon, pero ang sala nimo kung moabot na Ginoo na kay sala mo gani na ay sanctuary doctrine. Kay kung naapay sala na usa nga wala nimo mapasaylo, wa pa gipangayog pasaylo, mo to hinungdan na dili ka mahimong angayan. Kay gusto sa Ginoo perfect. So, ang ilang theology ana bisan og nahibalo na ko sa kamaturan, wala ko kasunod, bisan og nako kasalan, in the twinkling of an eye daw, limpyuhan sa Ginoo, maluwas na ko dili ana ang giingon diha. Wala. Kay usa-usa na gani dito kung kinsa makadili ang kawatan di kasulod sa langit, ang gingon do ang bayot gani, di ba? Ana, giusa-usa na tutanan. Unya kung naa kani usaani, unya sabton na day ka sa Ginoo na justify man nimo to na ay sabot ra gyud Ginoo ana, dili oy. Dili. So mao na ang theology karon nila. Naragyoy ligas gamay. Ana, dili oy. Ingon dili all defilement na pauday mahabilin di ay without spot and wrinkle of any such thing. Nabasa na ninyo na gisulti? Oo. So, dili ana. So, especially in the closing work for the church sa Seventh-day Adventist Church, sumala sa atong pamatudan. Og ingon diri sa writings, the sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling and election sure. So, ang panahon sa pagpamatik, hamubo lang, o kini mahuman gyud ingon diha, matapos. Og ingon diri karon ang panahon, samtang ang upat ka mga anghel nagkupot pa sa upat ka mga hangin. Okay? So, Seventh-day Adventist na siya. So, napoy giingon na rin na the message, kini nga message, unsa nga message? The sealing of the 144,000 sa iyang katawhan, the message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession but have not kept in step with their leader. Sinong leader? Si Jesus Christ, that will be spewed out of His mouth unless they repent. So, muna giingon na ang mensahe sa Laodicean ay nag-applicable sa Seventh-day Adventist nga adunay dakong kahayag og wala maglakaw sa kahayag. Muna iyang isuka. Pero kung maglakaw ka sa kahayag, ay di pud ka isuka. Di ba? Kinahanglan, they repent.
Mag-repent man ka kay makarealize man ka muna nindot kayo ang realization kung na kay realization ba. Dili man dito sa una. I-unlearn na to nako, dili nako maka-learn ka, kailangan mag-unlearn ka. So, ingon dere. Satan is now using every device in this sealing time to keep the minds of God's people from the present truth and to cause them to waver. So, ang pamaagi diay ni Satan, talagang bisan unsa ang iyang mga himuong pamaagi na para ang katawan sa Ginoo madani o malihis siya sa sila or magduha-duha sa ubang pa. Ang ilang hunahuna didto sa panahon sa pagpangandam o naa may sealing time nga gihatag. O unya, ang sealing time ay ingon pa sa atong gibasa ganina, very short. The sealing time is a very short, di ba? Ingon diri na buhaton gyud, ginabuhat gyud, naggamit gyud karon ang kaaway sa tanang pamaagi sa panahon sa pagpamatik nga mapalayo ang mga hunahuna sa katawhan sa Ginoo gikan sa presente nga kamaturan aron sila magduha-duha. Ana na siya. Wala gyud sila specific na understanding sa 144,000. Ingon pa ni pastor kisa ni? Serrano na silent is eloquence. Imo ganing pahibawon ang tao tapos mag-silent paninglan ka kung dili sila maapil. So, ansay giingon dere. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder in an earthquake. Okay, majority sa Seventh-day Adventists, ang ilang understanding sa 144,000 sagol patay buhi. Tapos, ang 144,000 dili literal number. Karon, kini nga passage, unsaon nato kay disulti naman gyud niya living saints ang buhi nga mga balaan. Unsaon nato pagpamatuod niini nga passage na buhi gyud na siya, wala katilaw og kamatayon o dili wala siya gi-resurrect. Nga naman, ang punto, which gave us the day and hour of Jesus coming. Word Jesus coming, abot na siya o tali abot? Tali abot. Coming man, dili So, but pasabot, wala pa siya mo abot. Kanus aman niya buhion ang patay. Pag-abot niya, unang pagkabanhaw, di ba? So, but pasabot, wala pa ni kung naamay namatay, nagpabilin pa ni aning panahon na sa lubnganan, kay wala pa man si Jesus ani. But pasabot, ang living saints na gisulti diri, dili tong after first resurrection, kundi before general resurrection. Kaya wala pa man siya maabot. Kaya ang resurrection sa John 5:28-29, after Christ coming pa na mahitabo. Kaya ang understanding ani sa kadaghanan, kuan daw ni siya living saints kay gipamanhaw na daw tanan ng mga patay sa pag-abot sa Ginoo. No, isulti pagani niya ang adlaw og sa iyang pag-abot. Sa wa pa siya miabot, naa nagoy mga buhi nga mga balaan 144,000. Buot pasabot, wala pa ni siya mahitabo ang specialist ang first resurrection. Kay wa mo siya maabot. Ang first resurrection didto pa man na mahitabo sa pag-abot niya. Okay? So kining 144,000 buhi ni siya nga mga balaan. Wala pa miabot ana si Jesus Christ. Okay? Tali abot pa lang. So 144,000 nag-eskwela na tadri og for classes no. Wala pa? Wala pa. So kini siya si Israel man ni siya, Tishbite ang tawag ato. Tishbite. Israelites ni siya si Elijah. Sa Israel ni siya nagpuyo. Okay? So mo ni siya ang 144,000 magikan sa Israelites ug ang 144,000 na ay manto. Pero dili ni siya pahapyaw ra ni siya sa forecast of redeem ha. Naka-study na kaana no. Okay, si Sister J wala pa. So na siya ay manto. So kining 144,000 ang representative sa 144,000 kini siya nga tao si Elijah.
Ingon dere. Hereon the sea of glass, the 144,000 stood in a perfect square, and they were all clothed with a glorious white mantle from their shoulders to their feet. So, ang 144,000, buhi siya, like Elijah. Si Elijah, wa magini siya katilaw kamatayon, gikuha man as karwahe, gidala sa langit. Ang ana gihapon ang 144,000. Naa siya, si Elijah, na ay white mantle, ang 144,000 na apoy white mantle. Parehas, di ba? Parehas na siya. Okay? Si Elijah, wala mamatay. Ang 144,000, living saints. Kung gibasa nato ganina, living saints. Dili siya resurrected saints. Wala. Dili siya rising saints, dili siya resurrected saints, kundi living saints. So, ingon diri sa Prophet and Kings, 227 paragraph 2. Elijah was a type of the saints. Pag type gani, ang kaniadto, ang tipo, ang literal. Ang antitipo, antitype, mo ang type and antitypical, mana ang, di ba, ang opposite niya. Okay? Elijah was a type of the saints who will be living on the earth at the time of the second advent of Jesus o Christ. Second advent of Christ. And who will be changed, mo na ni, and who will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Dili ingon na, kini siya Elijah, makasasala, na saints mo na siya. Saints, tsaka pa, in the twinkling of an eye. Ang pagbag-o gikan sa kanang mortal to immortal. Muna siya. Ana. So, ingon diri, in the twinkling of an eye, at the last trump, without testing death. So, wala yun makatilaw kamatayon. Di ba? So, muisgot ganig type, si Elijah, ang Elijah kaniadto, ang antitype, the time of the second advent of Jesus. It was as a representative of those who shall be thus translated that Elijah. So, siya ang representative sa 144,000. O kining 144,000, nakadaog ni siya sa marka, gotten victory over the beast, over his image. Sabot pasabot, kining 144,000, milabang diay ni siya sa sandilo. Kay sila, hindaog sila sa mananap, sa larawan sa mananap, sa marka sa mananap, o sa numero sa mananap. With the Lamb upon Mount Zion, ang 144,000. O kining 144,000, mao ni siya ang misunod sa kordero, bisan asa siya muadto, kini sila, these having been translated from the earth, from among the living, are counted as first fruits unto God and to the Lamb. So, unang mga bunga, o first harvest. Pag moingon unang bunga, nagyusikan. Di ba? Muna igingon sa patro na mga sa line pa nga denomination kay rapture. Rapture, rapture. Rapture. Lagi, mauna siya. Tapos, ingon diri, kung imong bansahon ang Revelation 12 verse chapter 14 verse 12, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. So kung imong tan-aw ng komentaryo ani sa Review and Herald, mo ni giingon. Ang komentaryo ani sa Revelation chapter 14 verse 12. Ang komentaryo ani mo ni, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. This is the description given by the angel of the 144,000 who will be translated without seeing death when Christ comes. Review and Herald, March 1890, volume 67, number 11. Page 162. Mauna siya. Buhi gyud. So sayop gyud ang ilang pagsabot sa gisulti sa Biblia. Kaya ang Bible is per prophecy, same author man na. Dili pwede nga mag-contradict na. Okay? Saints good, mga buhi nga mga balaan. Karon ang first fruit from the church, ang 144,000.
So ang second fruit kuan diha nasilyuhan ang great multitude. So humanata sa first fruit. Diri na punta sa second fruit na great multitudes. Kini siya maihap 144,000. Kini siya usara ka lahi didto sa 12 ka tribo sa Israel, mga Israelites na buot Israel of today, Seventh-day Adventist. Sa church na gyud na siya. Samtalang kini sa tibuok na gyud o sa tanan na gyud na reliyon. Okay? So karon pangutana, where does the company of Revelation 7 verse 9 come? Asa man na siya gikan? So sumala sa teksto, kung atong basahon ang teksto og sabton, pagkahuman niya makita sa vision ang 144,000 og ako ani karon mitan-aw og adunay dakong panon. Ingon diha, after this I beheld. After niya makita ang 144,000, pagkahuman after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Okay, unsay kalahian? Number to, 144,000. Pero iyang nakita, human ato akong nakita aniya karon ang dakong panon nga dili maihap ni bisan kinsa. Di ba na dakong kalainan? Ang 144,000 maihap. Israel of today, 70 Adventist. Samantalang sa verse 7, og tapos niini, og ania karon akong nakita ang dakong panon sa katawhan nga dili mahiyap gikan sa tanang kanasuran. Oh. Lahi ra gyud siya nga panon. Another company o second fruits. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people in tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So, lahi na. Kasi, di ba, mantle, di ba? Ang 144,000. Dili na mantle. Palmera na siya. O dili lang, kato dito, gikan raman sa Israel. Now, Israel of today, 70 Adventist, kini siya all man. Dili po siya maihap. Kadto maihap man. So, tanaw na to kung sa understanding sa 70 Adventist theology karon. Ang ilang understanding ani, ang 144,000 part sa great multitude, same group lang. Oh, ano siya. Dili ta si Enoch. Unsa may kalabutan ni Enoch sa great multitudes? Si Enoch manggo dili siya Israelites. Wala pa Israelites sa panahon ni Enoch. Kung imong basahon ang Jude chapter 1 verse 14, and Enoch also the 7 from Adan prophesied of this, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. So naay prophecy si Enoch sa iyang panahon na naay second coming na imuabot kauban ang daghang mga manulunda. Ang kini siya si Enoch, ikapito pa ni siya kaliwatan gikan kang Adan. Subot pasabot dili gyud ni siya Israelites kay wala pa Israelites anang panahon na. Diha lang nabugna ang word Israelites o Israel kang Jacob. So ikapito pa man ni siya kakaliwatan, dili ni siya Israelites. Ibig sabihin pito, completeness. Di ba ang completeness? All nation. So, dili ni siya Israelites. Okay? So, ingon dire, si Enoch, pinagi sa pagtuon ni Enoch, siya gilalin ngadto sa langit, wala siya katilaw og kamatayon. So, 144,000, wa katilaw og kamatayon, nagrepresentar kang Elijah, ang Israel na isgutan, 70 Adventist. So, kinipod si Enoch, dili siya Israelites, kay kapito pa siya kakaliwat gikan kang Adan. Si Enoch, wala pod katilaw og kamatayon. Og si Enoch, pinaagi sa pagtuon ni Enoch, gilalin siya ngadto sa langit, wala siya makatilaw pod og kamatayon. Unsay giingon sa propetesa, then I was taken to a world which had 7 moons. There I saw good old Enoch, who had been translated, and who, on his right arm he bore a glorious palm. So sa iya di ay kamot na ay mahimayaon nga palwa sa palmera. So lahi po ang iyano. Sama gyapon sa great multitudes. So unsay gigunitan sa great multitudes? Kung atong basahon ang palms in their hands.
Si Enoch, naabot siya ay gigunitan di ay. Sumala sa mabasa, naabot siya ay glorious pub sa iyang kamot. Dito sa Patriarchs and Prophets 88. As Enoch, pag mo gamit yan as Enoch, ingon nga si Enoch, was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous. So, ang word nga gigamit, dili siya the righteous dead. Dili siya resurrected saints. Dili siya rising saints, kundi living righteous. Living righteous, mga matarong, kay wa man siya katilog kamatayon. So, ang sa theology, study sa theology, wala nila tagaig pagkakaiba ang gitawag nga rising saints, resurrected saints, living righteous, o living saints. Basta sa ila, ratsada na lisod na. So, ang word nga gigamit, living righteous, will be translated from the earth before its destruction by fire. So, kanus ama naman manghitabo ang destruction by fire sa last days, di ba? Sa last na gyud after 100 years, di ba? Okay. So, unsay giingon diri? Ingon diri, as we draw near to the coming of Christ. So, wala pa si Christ. Napa siya sa gitawag nga mahapit na siya maabot. More and still more of missionary work will engage our efforts. Of the number of them that shall be sealed will be those who have come from every nation and can read in tongue and people. Revelation 7 verse 10. Next. When sealed of God is refused, kung ang silyo sa Diyos refused, sa Bisaya, wala dawata or sa likway, no? If the light of truth, during ni siya sa sandilo, kay katong giingon ang hangin, nagrepresent sa sandilo. So, bot pasabot, pag naanang sandilo, ang 104,000, humana. So, daan na po diri ang silyo, ang pagpamatik, wala na sa 104,000, diri na po sa Great Multitudes. Ayun diri, sa Evangelism. Mabasa po niya sa Review and Herald. When seal of God is refused, if the light of truth has been presented to you, gipresenta sa imong kahayag, revealing the Sabbath of the fourth commandment, and showing that there is no foundation in the Word of God for Sunday observance, and yet you are still cling to the false Sabbath. So, kay balo na gyud ka na, Sabado gyud ang kamaturan. Mao gyud na ang Lord's Day. Ug walay pundasyon sa pulong sa Ginoo diha sa nagakip sa Sunday. Ayun siya, og ikaw nagpadayon sa pagkupot aning false Sabbath, refusing to keep holy the Sabbath which God calls my holy day, you receive the mark of the beast. When does this take place? When you obey the decree that command you to cease from labor on Sunday, o maganaan na gyoy katong gibasa ganina, na bawalan ka sa pagpabaligya, kaya sunod ato religious man to. Kung naanay sugo na pagbawal, naanay decree, tapos ingon dere na nakasabot na ka unsay kamaturan, tapos wa nimo gibuhat, nagpadayon na gihapon ka sa false Sabbath, false worship, ingon dere, kanus ama nimo makuha ni nga kuan? When you obey the decree that commands you to cease from labor on Sunday and worship God, while you know that there is not a word in a Bible showing Sunday to be other than a common working day, you consent to receive the mark of the beast and refuse the seal of God. Review and Herald. So, muna siya ang panahon sa pagpamatik sa Great Multitudes. Okay. Karon kay wa pa may Sunday laws, wala pa may implementation, bot pasabot. Ongoing pa. Wala. Tama. Wala pa. Bisan pag nahibalo ka na. Basta wala pa'y decree. Wala pa'y decree. Wala pa. Wala pa gipuwersa, wala pa'y naka-implement. Wala pa
kuan batas. Okay? So ato nang gibasa para masabtan nato na napoy time sa great multitudes. Okay? Enoch. So si Enoch sama ra gihapon sa ato panahon karon. Sa atong kalibutan karon sama ra gihapon. The same as ours, yet he lived a life of holiness. So life of holiness, kang ang theology karon, sabton ra ta sa Ginoo, bisan og naglapas-lapas ta, sabton ra ta sa Ginoo. Buot pasabot ba mura ba og bahala nang kay balo kang sala, basta kay pangayoan ra gyud nato pasaylo, hindi man hing ana. Life of holiness, kumbaga muundang yung pagpakasala, die to self, pat yun gani mo ang unod, dili na sa masabtan ra ta sa Ginoo, no? So many will remain pure and uncorrupted. He was a representative of the saints who lived amid the perils and corruptions of the last days. For this faithful, a word na faithful ba? Kanag yung wag yung ka kanag yung bisan og way nagtan-aw nimo, bisan wala imong kuan, faithful yung ka. Nagpadayon yung ka na pagsunod kung unsa nang requirements to God. For his faithful obedience to God, he was translated. So also, the faithful who are alive and remain will be translated. So, si Elijah, ang representative sa 144,000, living saints, wakatilaw kamatayon, diripod sa kang Enoch, representative si Enoch, wapod katilaw kamatayon sa last days, mga faithful na ning sunod sa Ginoo, sila usab nagpabiling buhi, i-translate. Okay? O na siya understanding na. So, munang gingon diha na wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now such more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nang giingon sa kuana. So, ang 144,000 first fruit gikan sa church, manaay mantle sa ilang shoulder to their feet. Og ang second fruit, silyuhan gikan sa tanan rasa, tanan relihiyon sa kalibutan na makonvert sa 144,000. Second harvest na siya, ang great multitudes na dili maihap. Kini maihap 144,000 gikan lang sa usa ka simbahan. Kini dili ma siya maihap gikan sa tanan nga mga simbahan. Gikan sa tibuok kalibutan, no, mga katawhan. So mo na siya ang presentation ana. So kung ato pa na siyang kuanan sa sunod, kanto na pong 4 class of redeem ana. So diri sa churches katong atong gitun-an na ang tanang dili masilyuhan sa church motoy mahiagom sa Ezekiel 9. Kaya ang Ginoo naman siya requirements. Para gawon mo sakay ka og eroplano, ang requirements, usa sa requirements, valid ID. Pangitaan ka diha og passport, license, o sa panahon nga kuan, di ba? Primary ID, di ba? Di ka maka-provide. Ang pangutana, makasakay ba ka? Bisan dito pa lang sa gate, di ka nakasulod. Halimbawa, requirements sa pagsakay ng eroplano, ticket. Wa kay ticket. Dito pa lang sa entrance, sir, na kay ticket? Usa nga eroplano. Bisan pag nakay 1 million, di ka tagaan, oy. Oh. Wa kay ticket, nakay kwarta, di magka. Kailan na kay ticket? Kay naman ay oras sa departure, di ba? Napay oras sa kuan. Ana. Dili na muadto ka, kay naka-schedule man na, nakakuan. So, dili ing ana. So, mo gihapon dire, bisan usa ka requirements na dili nato makomply, uban sa tabang sa Dios, dili ta haom ana. Sumuro gyapon dre. So kini buhi nga mga balaan, kini buhi pud ng mga balaan. Walay patay diha. Pero nganong moingon man sila nga sagol patay buhi ni siya, usara ni siya nga grupo. Nakabati na mo ana, ako kadaghan ako nakabati ana. Ngalig maka-encounter mo ani. Kay balo ko kasan lagi kuha na nga teorya. Gika na siya kang Uriah Smith. And lastly, do the 144,000 represent only those who have never passed through death? Question, tapos may gana. Not at all.
The conditions of the prophecy make it necessary that many who are now in their grave should be included in the 144,000. Dili na siya pando, no? Dili na siya Adventist, no? Adventist ni si Uriah Smith. Adventist na siya. Oh. Pero kanang nagsulat siya iyang kagalingon. Kini iyan ning kagalingon, iyang gibutang sa review ni Herald. So, gisulat niya sa Reformation Herald Publishing Association. Iyan ning gisuwat dili ni kang Ellen G. White. Mo nang mo contradict kay iya man ni dili man ni sa inspired prophet. Kini siya assistant editor lang ni Ellen G. White. Oh, sa pag-iingon niya. Ang title ni Study of 144,000 by Uriah Smith. But the message seals only 144,000, therefore such must come up from their graves and be counted among the 144,000. Di ba? Wagod na sila yung mga pruweba. Ha? Di ba? Ang gibasa sa Spirit Prophecy, kadtong there are the patience of the saints, di ba? Pero ang iyang gibasa, ang 13. Ha? Ang gibasa niya ang 13, pero ang gikomentaryohan ni Sister White na living saints, not testing death, ang 12. Pero ang iyang gi-quote ang 13. Kay to ang didto ang 13 na patay, dead. Blessed are the dead. Di ba? Pero tingnan tanawan niya, those who deny that, those who die under the third message can be numbered among the 144,000. Fail to see the connection between the message and Revelation 7:1-8. Tama ro ba siya sa pag-quote? 1-8 kay great multitudes naman ang 9. So mali gyapon. So Uriah Smith. Wala gyud sa panahon sa gikan ni Adam hangtod sa 1843 kay 1844 man sugod ang sa 144,000. Mao. So diri na ta. Diri na pod. Kini siya bro, mo ni ang ilang basahon. Tanawa ha. Questions on the sealing message by Lapboro. Kung imong basahon ang iyang paliwanag ana, the living saints kadtong atong gibasa ganin suot Ellen G. White, the living saints 144,000 in number, that the resurrected Sabbath keepers are then among the living saints. And know and understood di iyang gibutangan og open and close parenthesis. Iyang gisudlan ba na remember that the resurrected Sabbath keepers are then among the unsaon niya pagkasabot na wala pa man mibalik si Jesus Christ na di ay pag resurrect di man may makuha na. So dili na siya buot pasabot. So daghana mabasa napa na siya yung tatanawan ng mga Sabbath keepers daw. Yang gi-quote ang Great Controversy 649 na the Sabbath keepers resurrected to eternal life. Iyang gikuha na, will surely among the living at the Christ second coming. Di ba? Di ba? So, kinsa na kay enjoyed ba na? No, kay Lapboro na. Dili na si Lapboro kwan. Nagsulti ra na sa iyang kaugalingon. Now, napang yun na diri, daghan pa ni. Pero unsay tubag sa kini siya. Unsay giingon dito. Note, the wording is you with the 144,000, not you as one of the 100. Muna ang giingon sa giklaro na sa anak mismo ni Ellen G. White. Anak mismo, buhi pa si Ellen G. White, anak na, ingon diha, ang among o with diha ang gisgutan, dilibot pasabot na kauban ka, uusa ka sa 144,000. Di ka apil sa ihap. Kini, anak gihapon ni Ellen G. White nagsulti, you must go back if you are faithful, you with. Ang with manggod, uban, dili apil sa ihap. Kaya ingon diri ni Arthur White, kini gisulat ni siya buhi pa si Sister White na giuyunan ni Ellen G. White ni shall have the privilege of visiting all the world. Rating page 40. Ellen G. White clear statement in the Great Controversy that this special company were those translated without seeing death.
Gikurik na siya. Pero ang tudlo gihapon sa mga pioneers, wala. Tanawa ang lesson nato. Kanus ani nga lesson? 2019. Lesson 2019 ha. The sealed people of God. Kanus ana siya February. Sabbath school lesson. The book of Revelation. First quarter 2019. Tanawa ha. So 144,000 na ha. Tanawa na to kung sa ilang understanding. Dero. So iyang giingon, kini confusion magud ni siya. Tanawa. Therefore, although some Adventist interpreters this group as another representation. Pag moingon another representation, dili siya lahi as another representation of the 144,000. No, we could understand that the great multitudes understand the great multitude as a reference to all the redeemed who had suffered for their faith down through the ages. Kaya ang ilang magong pagsabot na kining great multitude nga giton dire, mao ni siya ang gisgutan sa Hebrew the multitudes of captives. No, mali. Dili na ang multitude sa great multitude sa Revelation 7, kundi ang multitudes nga gisgutan dito sa Hebrew. Dili to siya ang great multitude sa Revelation chapter 7. So mo na confusion sa naghimo ani nga kuan na lesson. So, mao na siya. Mao ni sila ang ilang pagsabot. Tanawa, kini. Muni ang ilang ginabasa, labi na sa mga diskusyon, nakaanda mo ko ani. So, kung ilang tanahon, imong tanahon dire, kini akong gikuan, and si kuan ni siya, akin sa bani siya. About 144,000, James White na James, no? So, naay komentary dire, dili na si kuan ang nagkomentary ani. Tanawa ha. Tanawa ang komentary. At kini. Akong gikuan. Tanawa ha. Moro gyapon ang ilang understanding that those who die under the third angel's message are a part of the 144,000. There are not 144,000 in addition to this, but this help make up the number. Para makumpleto. They are raised to mortal life shortly before Christ comes, and like those of the 144,000 who have not passed through the grave, they are changed in immortality. Kato akong gingon sa inyo, when Christ appears, they are exceptions to some of the general statements made concerning the 144,000, as for example, Revelation 7:14, and so the expression and thoughts, in the general sense, it may be said that of the 144,000 that they passed through heaven without tasting death. So ilag yung malibog ka ba? Ana nga na pagsabot. Libog ka. Ilang kuan. So, kini man gud na mga libro, himo sila libro nila na ilang ibaligya ba. Na unsa pa may kuanan ng libro ni Ellen G. White kung kuan buhat punta kay negosyo mo gud ng baligyak libro. Pila ka milyon ang 70 Adventist o bawat usa mo palit og libro. O katunga lang mo sa 70 Adventist mo palit og libro. Dako kay ginansya. Sa Pilipinas pa lang, ako pwede matamuhin mong librong ato. So, mao ni siya ang giingon na sa Biblia o Spirit Prophecy na buro gid ni siya buhi. Kay wala pa man mahitabo ang coming of Christ ani. Saints gid na siya. Kanina ikaw tanong ba? Kanina 144,000. Di ba? Silyuhan man ni sila sa wala pa ang sandilo, di ba? Yeah. Before sandilo. Dili ni sila o panalitan patio ni sila, dili sila mamatay. Dili. Dili na sila mamatay. Kuan sila bro, ang iyang kuan niya, bro immortal. During sandilo. Dili No? sila mamatay. Okay. Pamatyo na batong di mo kuan. Oo. So, kung makita ni sila nga kuan, dili sila mamatay no. Hindi sila makita. Makita sila pero ingon sa kuan na Katong ilahang gabat dili Ah.
Dili, sama sa dayami. Kani wala na Sama sa nabahin naman eh. sama sa dayami lagi so wala na siya kuan, dili siya. Pa-release na Oo, dili na siya kadut. Out of Dili na siya madutlan ba? Mamut pasabot man kay di makita. I know what, di ako na i-change. Ingon ko din. Kuan, sa nga word nagigamit na sa writings. Makita sila pero inig kuan sa ilaha dili na kadut. Joy, huwag kita katungog ng pastor nga nag-disbot ini nga kuan nga maamday ni guluhaton sa na post ng papamatic sa 144,000 but Satan's determined purpose is to prevent. So ang gigamit ra po sa yawa Ang isa lagi po. ang mga leader ra po kung mag-disbot ini ay nabityan na. Ayaw mo tuwa na. Power as So stroke. wala gid siya galihok sa gawas kay kabaw naman siya iya to. Dili siya nilihok Ang sa sud. higit po dyan to pero iya mas gi ugnan gid niya maayo ang kuan kay But Satan's determined purpose God is to prevent. Atong basahon kadtong dili kadulot ang ilang espada, dili sila mamatay. Nasa early writings na siya. So kung ikuan na niya, di ba, igather na niya sa tanan. Puro na niya sa dili mamatay, no? Kaya ato na niya sila mausab ang ilahang kuan, kanang ilahang kalag, usbon ang ilang kalag, yung mga na no? Na abot ni Jesus, igbayo sa ilaha, mo mausab na to sila, no? Kaning 144,000 do, kuan ni sila, panalitan, at sa tibuok kalibutan na ni sila nga mga 70 Adventist. So, ang kanin siya 144,000. So, Tanan nga sila. tanan, so, malukop yapon nila mensahe tanan. Malukop nila. Karon niya lukop na pahapit. Kapit kay pila man 200 plus ka mga nasod, yan nasodlan naman ang bato ka rin, 200 ka mga kuwan daw. Pero ang mensahe monggot nga ilang bidala kay kulang man. So dili pa. Muna ang ilang ging, muna murag sa ipit yang kuan, wala na sila nagmensahe sa suod. Sa gawas na sila nagsiging mensahe. Imbis na ang unang luwason sulod. Sulod o So tanawa ha. As the saints left the city and villages, they were pursued by the wicked who sought to slay them. Kanang gusto silang patyon, but the swords to kill God's people. Ang sagingon, sige. Broke and fell as powerless as a strong. Angels of God shielded the saints as they cried day and night for deliverance. Kay ang title ani Deliverance of the Saints sa time of trouble. So, naanay decree ang kalibutan nga pamatyo ni sila kay death decree, di ba? So, wala pa ang decree gihatag, giilan ang unahan kay na naman ang sulat pero sa alas 12 pa sa gabi ma-implement. So, ang ilang buhaton na ang mga saints manguha na sila sa cities and villages. So, ang mga wicked patyo na sila kay na maggoy decree oras na lang what. Pero ingon dire powerless. Kay na ay angels of God shielded the saints. Di ba? So, dili na makuan na deliverance of the saints man protected man ang deliverance of the saints, na protektahan man ang kuan. Halimbawa kining early writings page 71. In the time of trouble, yun siya. Sige, pakibasa daw sis. I also saw that many did not realize that what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Human naman ang trabaho ni Jesus Christ sa sanctuary in heaven, sa most holy place. Okay. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Protected na sila sa time of trouble. Silyuhan naman, sealing, seal the living God, the seal of the living God. Naka-receive na sila. So protected na siya. Tapos ang ingon dire must reflect the image of Jesus fully. So, katong yung pangutana bro, di na gid sila makuan. Di na sila. Protected na sila. Kay kung patay pa na, di na patyon. Pero sila mismo lang, dili kabaw. So, muna, ana. So, but pasabot, wala pa manggod si Jesus ani
sa rules of interpretation, wala pa si Jesus ani. Wala pa. To pa siya sa langit na ang mga midawat sa mensahe, protected na siya. Naprotektahan na siya sa time of trouble. Subot pa sabot, pag-decree na, patio na, ang katawan sa Ginoo sa Sunday Law Decree, dili na mamatay. Ang mga saints, di na sila mamatay. Dili mamatay ang 104,000, dili mamatay ang great multitudes during Sunday Law Decree. Death Decree. Di ba, mabasa dito, di ba, sa Pinadayag 13:15, na ang tanang walay silyo o marka sa manap nga mapintas ay patyon, di ba? Tanawa ha. Pinadayag. So, hindi mo na po na ang mga yung eksandilo na ay palitan ng imuhang mga na kay mga kaliwat ng dili Adventist. Sila timutugan mo, di ba? Sila ang mutugan sa mga mm. So, katong tayong mga titilo na nga kwan Saman. nga sa time nga sa Sunday Law, katong dili mga non-Adventist, mutugan sila, di ba? Mutugan na sila nga kanisi mga kwan. Sa kwan, pero Dili mutuman sa kwan. sa great multitudes na ni siya, na ang great multitudes dire, di ba, protected naman ng 104,000, di na po sila mamatay. Ang great multitudes ani, wala sila kay balo nga, protected na sila, di na sila mamatay kay during Sunday Law, kini, ingon siya, and he had power to give life unto the image of the beast, ang larawan, na kini nga larawan, na musulti siya, ibig sabihin nasa authority ba? Tapos ingon dire, that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, patyon siya. Iba na decree na pagpatay. So, ang great multitudes aning panahon na during Sunday Law, dili na pud mamatay. So, pareha sila, ang 104,000, di ba? Atong gibasa kanina na dili kapalit kabaligya, di ba? Sa sulat. Asa diha, nag-gather na to. Ang 104,000, wala, nag-gather na ang great multitudes, mo na po to ang second fruit. Mo na to ilang patyon po. Pero di naman to mamatay. Kay nanay decree man, na patyon ang dili mo worship sa larawan, as would not worship the image of the beast, should be killed. So nanay batas, dili mamatay. Kay kung patay pa to, dili to patyon. So wala pa man si Jesus ani. So sayog gid ang ilang understanding ng resurrected saints. Wala pa man ani si Jesus Christ. Nganong gipatay man to nagibuhi na wa pa man ning abot. Patyo na pugbalik. Buto. Wa gyud. Wa di gyud kalusot nga pagsabot. Wala di gyud ka. Akong giingon sa iya nga ang imong mga kaliwat sila mismo ang mutudlo. Kay kuan man na, kay nagtuo man sila na during time of trouble manggod na manggoy mga plagues diha na mga salot ba. Kita ang hinungdan naggahi-gahi ta ba. Kay usaho naman ang reliyon, di ba? Sunday Law. Pero before ang Sunday Law, bro, igun-unay ta sa ikana ekonomiya. Halimbawa, di kapalit kabaligya karon. Halimbawa, daghan kay anak, dagmay pang uban. Tapos di naman kakagasolina mo, adto ka sa kuan, palit gasolina di man pwede. Palit kag gatas. Sige na hila kang imong bataw sa may buhaton nimo. Para kung magipit na kas pagkaon, moingon man na ang amo ramang handom sa inyo na mag-usa ng tagrilyon. Di ba? Usa ka bautismo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, di ba? So, makapalit ka kung magpatatak ka. Magpasilyo ka sa mananap nga mapintas. So, kung di ka mo worship, sigurado. Worship gani, religious man na. So, ila unang i-implement ang ilang kontrolon ang ekonomiya. Bisan na pakaidaghang kwarta sa bangko, di man na nimong gamit. Di makakapalit. Di ka kapalit mo yun. Na kay tatak. Wala. Di ka pwede. Mga kanto ginito sa siyudad, no?
Ah, Sa panahon sa kasama kita. So, mo na siya bro. Mo na siya. So kinig yun, para dili ta maglibog sa kuan o maharmony gyud ang word of God dito ra gyud ta sa authoritative statement. Spirit of prophecy ra gyud ta. Una siya puro gyud ni siya buhi. Wala pa man si Jesus Christ ani nga panahon. Kung namatay pa ni tapos gibuhi, wala pa man si Jesus Christ miabot kay didto pa man ang pagpabanhaw sa pag-abot na niya. So di man pud patyon ang patay na. Buhi gyud ang patyon. So di gyud ni siya mga patay, mga buhi gyud ni siya. Kang ang ilang drive ani kuha na daw na siya, gibuhi na siya mo nagitawag nga libno, wa pagani siya miabot. Gibuhi na. Patyon pa gibuhi. Oo na. Kuan kayo nga kuan ba? Wala jud po nila na ang end ba, ang reason. So, ang nag-represent diri sa 144,000 sa Seventh-day Adventist si Elijah. So nag-represent ani sa great multitude si Enoch. Parehas ni silang duha, wala makakitilaw og kamatayon. Sila anti-type. Mga antitype ni antitypical ni. So mo na siya. So mo nang giingon diha na as we near the close of this world's history, the prophecies relating to the last days especially demand our study. The last book of the New Testament scriptures is full of truth that we need to understand. Satan has blinded the minds of many so that they have been glad of any excuse for not making the revelation their study. Unsay pamaagis kaaway? Adi na gyud nato libog-libogon, nganong libog-libogon pa man gyud nato nang atong kwan, importante magsimba tag Sabado. Unsay buhaton ni Satanas? Butahon ni ang hunahuna, no? Gibutaan ni Satanas ang mga hunahunas kadaghanan aron sila malipay sa bisan unsang pasangil sa dili paghimo sa pagtuon. Sa pagpadayag sa ilang pagtuon. Pamaagi na nakaaway, nabutaan na. Satan has blinded the minds of many so that they have been glad of any excuse. So, moingon sila nang anong libog-libogon pamagod nato na oy. Kanang one save or receive. Dili magud ta malibog kung musunod ta sa kwan, malibog ba day na. Kinahanglan pa ba day na mo eskwela pastor kay para makasabot ani dili. Sa wala na ikuan, ampo ta. Balaan maluluyo na mong Diyos. Salamat kayo sa kayunan. Kami nagatapok nining adlawng papahulay Ginoo sa pagpaminaw sa imong balaang pulong ang gipagadadaan ni Brother Jory nga kini tisok sa mong nagkasing-kasing Ginoo nga ma-aplikar na mo sa mong tagsa-tagsang kinabuhi. O nga kami nasayod na Ginoo sa kini nga pagtulunan labi na sa mong tun-an karon Ginoo nga mao ang 144,000 ug ang great multitude ug kini nautunta nga hatagan mi nimo dugang kusog Ginoo ug kaalam langit nun nga sabot kini namo ang mensahe sa mga kaigsuonan o hinautunta nga sila pod magkinabuhi niini nga mahilabot kaming tanan sa 144,000 Ginoo. Salamat kay niining tanan, wala kami mahimo Ginoo Dios ug wala ka busa. Amo isalig tanan kanimo Dios sa ngalan ni Jesus ang personal nga muluwas amin. Amen. Okay.